Napailing siya. Hindi niyo ba naisip kung anong sakit ng kalooban ang idinulot nun sa akin? You never gave me a chance to participate in this decision making. And to think na anak ko ang sangkot. Lahat ng sugat ay naghihilom. Isa pa yun sa mga paniniwala ni Minerva. At para sa kanya, mas mabuti na yun. You were so young then, Edna. And to tell you the truth, limitado ang kapasidad ng tita mo na buhayin ka. Naisip mo ba kung kaya mo tustusan ang iyong pag-aaral? Ang pang-araw-araw ninyong pangangailangan ay ginapang niya sa pamamagitan ng pagtitinda ng kung ano-ano sa mga estudyante at kasamahan niya sa pinagtuturuan niyang paaralan. She was certainly in no position to take on the additional financial burden a baby would bring. Bukod pa roon ay napakagulo ng isip mo ng mga panahong yun. Kung natatandaan mo, nag-aambisyon ka noong maging isang mang-aawit. Tandang-tanda nga niya yun. Nasa poder pa siya ng kanyang tunay na ina ay kabilang na siya sa isang bandang tumutugtog sa mga music lounge. Dalawa silang naghahalinhinan bilang soloist ng banda. Kahit paano ay kumikita siya pero hindi rin maitutuling na magandang impluwensya para sa isang kabataang katulad niya na magulo ang isip ang mundong ginagalawan niya pagsapit ng gabi, lalo na kapag tapos na ang pagtatanghal ng kanilang banda. Praktikal na tao si Minerva. Alam mo yun, patuloy ni Judge Madrigal. Sa pananaw niya, mas makabubuti para sa'yo at para na rin sa bata na mawalay ito sa'yo. Pero, ako ang ina. Siguro naman ay may maitutulong ako para tustusan ang gastusin ng bata. Protesta niya. Remember how sick you were after giving birth? Hindi lang sa pisikal na aspeto ka mahina. You were also emotionally drained but still a very angry young woman at that time. Sa tingin mo ba ay magagawa mong magtrabaho ng matino sa estado mong yon? Naisip niyang may punto siya. Matagal na panahon na ang lumipas ngunit sariwa pa sa gunita niya ang tila pagkasaid ng lakas niya ng mga panahong katatapos lamang niyang magsilang. Hindi pa rin kumukupa sa alaala niya kung gaano kaigting ang galit na nararamdaman niya noon. Kung para kanino ang galit na iyon? Hindi niya matukoy. Basta, galit siya sa lahat. Galit siya sa mundo. Pero, sapat na ba yun para sabihin sa kanya na patay ang batang isinilang niya? Hindi lang yun. Patuloy ni Judge Madrigal. Kung magtatrabaho ka para sustentuhan ng sanggol, mahihirapan ka ng ipagpatuloy ang pag-aaral mo. And where would you be without a proper education? Kung naging mayaman lang ang tita mo, natitiyak ko, buong puso niyang tatanggapin ang sanggol sa kanyang pamamahay. Iyon ay sa kabila ng kakapusan niya ng kaalaman kung paano maging ina. But being what she was, she felt she could take only one burden at a time. Sa iyo niya pinaling mag-concentrate. Sa iyo niya ipinasyang ibuhos ang kanyang resources, mapapinansyal at emosyonal man. Sana ay mapatawad mo kami sa ginawa namin. Ang bata, nasaan na siya ngayon? Tanong niya. Kalimutan mo na siya, Edna. Isa na lang siyang bahagi ng nakaraan mo at hindi na dapat maging parte ng iyong kasalukuyan at hinaharap. Huwag mo na siyang hanapin pa at malamang ay nabasa nito sa ekspresyon niya ang binabalak niya ng mga sandaling yun. Nasasabi niyo yan dahil hindi ninyo naiintindihan kung paano maging ina. Sumbat niya na sinabayan na ng pagdaloy ng kanyang mga luha. Paano ba niya maipapaintindi rito ang kahang danahan sa kalooban niya pagkatapos niyang malaman noon na hindi nabuhay ang sanggol na nagmula sa sinapupunan niya? Praktikal na solusyon nga sigurong maituturing ang ginawa ng tiyahin niya. Pero hindi pa rin yun makatarungan para sa kanya at sa anak niya. I have a daughter. She is alive and well. Halos hindi niya mapaniwalaan ang ibinlong na iyon ng kanyang kalooban. At ganoon na lamang kasidhi ang nadaman niya ng pangangailangan na makita at mayakap ito.
And the thought that she didn't even have any right to do that anymore was almost driving her out of her mind. I repeat, your baby is just a part of your past now. Gustuhin man natin o hindi ay iyon ang realidad. Kung panghihimasukan mo pa ang buhay niya, ay tiyak kong hindi iyon makabubuti para sa kanya. Sa karunungang idinulot ng karanasan ay napagtanto ni Edna na tama ito. The choice of whether or not she would be a mother to the daughter she gave birth to many years ago was taken out of her hands. Hindi niya iyon ginusto at hindi rin makatarungan na wala siyang naging partisipasyon sa pagpapasya sa magiging takbo na buhay ng anak niya. But the cold and hard truth was, there was nothing she could do about it anymore. Umiinog sa magkabilang direksyon ang bundo nila ng anak niya at kung pipilitin niyang muling magtagpo ang mga iyon ay baka nga magdulot yon ng ibayong sakit, hindi lamang sa kanya kundi mas sa anak niya. At iyon ay isang bagay na hindi niya mapapayagan. Yeah, you're right. Sang-ayon niya sa garalgal na tinig. Hindi nga siguro makabubuting pakailaman ko pa ang buhay niya. I'm glad you see the things that way. Baka sa tinig ni Judge Madrigal ang pagluwag ng kalooban? I understand na may ilang mga papeles na nangangailangan ng atensyon ko. Sabi niya, tumatalakay ang mga iyon sa ilang pag-aari ni Minerva. Paliwanag nito. I may not be in active practice of the law anymore, pero sa akin ipinamahala ng tita mo ang mga bagay na yon. Kaya ng mga panahong may sakit siya ay sinimulan ko na ang pag-aasikaso sa mga yon. Naipahanda ko na ang mga papeles sa sekretarya kong si Julie. Ipapadala ko na lang sa iyo ang mga yon. O kung gusto mo, pumasyal ka sa opisina ng Better Life Foundation at nang doon mo na mapag-aralan ng mga yan. That way, if you have any questions, I can easily answer them. Lahat ho ba ng papeles ni Tita Minz ay nasa opisina ng Better Life? Tanong ni Edna. Tumango ito. Titingnan ko na lang ho kung ano ang magiging mas madali para sa akin, ang personal na sadyain ng mga papeles o hilingin na lang na ipadala ninyo iyon sa bahay. Sabi niya, ikaw ang bahala. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Judge Madrigal ngunit wala sa pinag-uusapan nila ang isip niya, kundi nasa anak niya na hindi niya nakita. Kanina pa hindi mapakali si Edna habang nakaupo sa loob ng isang fast food chain. Abot-abot ang agam-agam na nararamdaman niya. Una ay dahil sa pandilin lang na kinailangan niyang gawin para magtagumpay sa pakay niya. Pangalawa ay dahil sa pangambang baka natuklasan ni Judge Madrigal ang ginawa niya at pinigilan nito ang sekretarya nito sa pagde-deliver ng mga papeles na hinihingi niya. Tinawagan niya si Julie ng nagdaang araw. Pagkatapos niya makausap si Judge Madrigal at matiyak na wala ito sa opisina ng foundation na kinabibilangan nito. Sinabi niya sa sekretarya nito na nadala na ng messenger ang ilang mga papeles na may kinalaman sa pag-aari at habili ni Tita Minerva. Ngunit kulang ang mga yon. Sinabi niyang wala roon ang isang mas personal na file na ipinatabi ng kanyang tiyahin kay Judge Madrigal. Pinakiusapan niya si Julie na maghalugog pa sa ibang mga drawers at cabinets kung saan maaaring naisilid ang naturang file. Ngunit, bluff lang niya yun. Wala naman talaga siyang alam na iba pang file na may kinalaman sa tiyahin niya. Pero nagbabaka sakali siya na kay Judge Madrigal ipinatabi ni Tita Minz ang anumang papeles na may kinalaman sa sanggol na iniluwal niya. May posibilidad na nasa bahay ng hukom ang naturang mga papeles at kung magkakaganoon ay handa siyang mag-isip ng ibang paraan para makuha ang mga yon. Pero pati din niya na hindi gawin ni Judge Madrigal ang magkaroon ng iba't ibang taguan ng mga papeles. Ang biro nito, nagiging ulyani na raw ito at kung pagbubukod-bukurin ang pinaglalagakan ng mga mahalagang dokumento, ay baka hindi na nito mahanap ang mga yun. She was banking on that knowledge when she made the bluff. Ganoon na lang ang pinaghalong excitement at pangambang bumalot sa puso niya nang tumawag sa kanya si Julie para sabihin na tama siya. May isa pa nga raw bungkos ng papeles na naiwan sa likurang bahagi ng filing cabinet sa opisina.
Siguro daw ay nakaligtaan ni Judge Madrigal na inilagay nito ang mga iyon doon. Bigla ay para siyang pinangusapan ng hininga. Matindi ang kutob niyang sa naturang mga papeles niya malalaman. Ang katotohanan ng halos isang dekada nang nakakubli sa kanya. But now, Julie was running late and she could hardly wait. Tumayo siya para umorder sana uli ng kape nang matanaw niya si Julie na hangos na pumapasok sa pinto ng fast food chain. Kaya sa halip na magpunta sa counter ay kinawayan na lamang niya ito. Sorry, nalito ko. Agad na sabi nito nang makaupo na ito sa tabi niya. Ang hirap kumuha ng taxi eh. Teka, i-order muna kita. What would you have? Tanong niya sa kabila ng maigting na pagnanasang hablutin na ang brown envelope na kipit nito. Wag na. Kumain na ako bago umalis ng office. O heto, inilapag nito ang envelope sa ibabaw ng mesa. Thank you very much ha. Naabala pa kita. Walang anuman yun. Talagang lalabas din naman ako ngayon dahil may iba pa akong aasikasuhin. Hindi malaking kaabalahan na isabay ko na ang pagbigay ng mga papeles sa'yo. Sana ay nariyan lahat ng hinahanap mo. Sana nga, tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Sus! Wala yun. O paano, mauna na ako. Marami akong dadaanan sa araw na ito eh. Ayaw mo bang uminom man lang? Di na. Next time na lang siguro. Tanggi nito. Pagkatapos ay tumayo na ito at iniwan na siya. Napaiyak si Edna matapos na isa-isahin ang nilalaman ng mga envelope na ibinigay ni Julie sa kanya. Pagkatapos niyang makalma ang sarili ay agad niyang tinawagan si Judge Madrigal para isumbat dito ang natuklasan niya. Kasama sa mga papeles ang dokumentong tumatalakay sa paglilipat ng karapatan niya bilang magulang sa mag-asawang kukuha sa kanyang anak. Pero kahit anong pilit niya ay wala siyang maalalang pagkakataon na pumirma siya sa ganoong dokumento. Isa lamang ang konklusyon na buo sa kanya. Pinapirma siya ni Tita Minerva habang maduling-duling pa siya sa mga pain relievers na isinaksak sa kanya. She was under sedation when she signed the document. Namilog din ang mga mata niya na makita ang mga pangalan ng mag-asawang kumuha sa anak niya. Sina Mrs. Candice Zalbidor at Mr. Dodino Zalbidor. Hindi niya personal na kilala ang mga ito ngunit matunog ang apelyido ng mag-asawa. Isang popular na chain of resorts ang pag-aari ni Dodino at sa paglipas ng mga taon ay mabilis ang naging paglago ng mga yon. Natuklasan niya ang naturang impormasyong minsan may gawin siyang background check sa isa sa mga kliyente ng detective agency na pinagtatrabahuhan niya. Dapat siguro siyang magpasalamat at mapanatag na rin. Mukhang napabuti naman pala ang lagay ng kanyang anak. Ngunit, hindi ganun kadaling makontento ang puso ng isang ina. She wanted to know so many things. She needed to be certain of her child's fate. Edna, napatawag ka. May kailangan ka ba? Nahinto mula sa malalim na pagdinilay-nilay ang kanyang isipan nang marinig niya ang tinig ni Judge Madrigal. Paano ninyo nagawa sa akin ang ganoon? Sumbat agad niya. Ha? Nagawa ang alin? Tanong nito na halatang nagulumihanan. Pinapirma ninyo ako sa isang legal document habang wala ako sa aking sarili. And I'm sure na wala nga ako sa tamang pag-iisip dahil kung nasa tamang huwisyo ako, tiyak na hindi ko pipirmahan ang naturang dokumento. Slow down, Edna. What are you talking about? Malumanay na usisa nito. I am talking about the document relinquishing my right to the baby girl I gave birth to. May pirma ko ito kasama ng mga pangalan ng 2 taong nagsilbing witness sa ginawa ko. Kahit anong pilit ko, wala akong maalalang pagkakataong pumirma ako sa ganoong kasulatan. At base sa petsang nakasaad sa dokumento, natuklasan ko na yun ang mga panahong hindi pa ako makagulapay. Where did you get that document? Tila nababaghang tanong nito. I have my ways, Tito Romano. Kailangang maging maparaan ako sa aking trabaho, remember? I just put what I learned on the job into practice.
Hindi niya napigilan ang paglanghap ng sarkasmo sa kanyang tinig. Now, I need some answers. This is not something we should discuss over the phone. Why don't we get together and... I can't wait another minute to know the whole story. So please, tell me what I need to know. Sabad niya bago pa nito matapos ang iminumong kahi. Totoo naman kasing para na siyang mamamatay sa sobrang suspense. Isang malaking misteryo ang nasumpungan niya. Misteryong buhay niya at ng kanyang anak ang saklaw, kaya malabong matahimik siya hanggat hindi niya nalalaman ang mga pangyayaring halos isang dekada na ang nakalilipas. Wala nang maganap ang mga yun. Ilang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huwag mo sanang isipin na napakasama ng iyong tita Minerva dahil sa ginawa niya. Let me remind you, she only had your best interest at heart. Ani Judge Madrigal makalipas ang mahaba-habang katahimikan? What really happened? Usisa niya. Paano napunta sa mag-asawang Zaldívar ang anak ko? She heard a barely audible gasp. Natitiyak niyang sanhi iyon ng pagkagulat nito na pati ang identity ng mag-asawang kumuha sa anak niya ay alam niya. May ideya siya sa proseso ng pag-aampon. Hindi iyon ganoon kadaling gawin. Sangkatutak na background checks ang kailangang isagawa sa mag-asawang aampon ng bata. Kailangan ding maghintay ng tamang panahon bago tuluyang ipagkaloob ang sanggol sa umampon dito. Sa loob ng naturang panahon ay may pagkakataon pa ang tunay na ina na baguhin ang pasya nito at bawiin ang bata. It was done through extra legal means. Wasn't it? Iyon lang ang naisip niyang dahilan para mabilis na mailipat sa pangangalaga ng mga Zaldívar ang sanggol na kasisilang pa lamang niya. Hindi sumagot si Judge Madrigal. Para kay Edna, ang pananahimik nito ay katumbas na rin ng pag-amin. Ibig sabihin, hindi dumaan sa normal na proseso ang pag-aampon sa anak niya. She wouldn't go as far as saying that it was illegally done. Mas malamang na ginamit ng hukom ang kaalaman nito sa batas para malusutan ng illegal na balakid. Gusto kong linawin uli sa'yo. Hindi mayaman ang tita Minerva mo. She could barely support you as it was. Tinutulungan ko siya pero kilala mo naman siguro siya. Hindi rin niya gusto yung palagi na lang umaasa sa iba. She was a very independent woman and I'm sure she found it difficult to rely on others for help because there were times she couldn't make it on her own. Maya-maya ay pahayag nito, napakalaking pabigat ko pala sa kanya. Naiusal niya. Mas sa sarili kaysa rito? Don't think like that. Ako mismo ang tatayong saksi kung gaano kami nahal ni Minerva. Pero alam din niya na hindi siya habang buhay na nasa tabi mo at iyong tunay na ina naman ay ayaw na niyang asahan pang muling magagampanan ng pagiging ina sa'yo. Her main objective was to prepare you for a better future. Iyon ang pangunahing motibasyon niya sa pagpapaampon sa anak mo. Ikalawa na lang ang monetary concerns. Tama pala ang hula ko. May perang involved sa pangyayari. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Marami na siyang nabasa tungkol sa mga batang ipinagbibili sa mayamang mag-asawa. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na mangyayari yun sa mismong anak niya. How much? Usisa niya. Sinagot ng mga Salvador ang pagpapagamot sa'yo. Iyon lang? Ay, napabuntong hininga na naman ito. Alright. You might as well know na ang perang ginamit mo sa iyong pag-aaral ay nanggaling sa ibinigay ng mga Zaldívar kay Minerva. Oh God! Parang minaso ang dibdib niya. Not even in her wildest dream did it occur to her that the money she used on her studies came from the sale of her child. At iyon talaga ang tingin niya sa nangyari. Ipinagbili ang anak niya? Plain and simple. Ni isang sentimo ay walang ginalaw si Minerva sa perang ipinagkaloob sa kanya ng mga Zaldívar. Alam ko yon dahil ako ang ginawa niyang tagapag-ingat ng naturang pera.
Buwan-buwan ay ibinibigay ko sa kanya ang allowance para sa mga pangangailangan mo sa pag-aaral. Alam kong masamang-masama ang loob mo sa amin sa mga sandaling ito, Edna. But you have to remember that you were almost still a child when you gave birth to your baby. Hindi lang yon, you also weren't thinking straight. In fact, you were at the peak of your angry rebellion directed towards any figure of authorities in your life. Naunawaan niya ang tinutukoy nito. Talaga namang na mga panahong nagsilang siya ay nasa kasagsagan pa siya ng maapoy na pagre-rebelde. Iyon ang panahong para siyang mabangis na hayop na kasalukuyan pang sinisikap amuyin or amuin ang kanyang tiyahin. It was not enough excuse for her aunt to give away, rather sell her baby, but she was starting to understand why she acted that way. Kailan kinuha ang anak ko mula sa ospital? 3 araw matapos mo siyang isilang. Madi-discharge na rin naman siya noon dahil malusog naman siya. Ikaw ang kinailangang manatili pa sa ospital. Dumating si Mrs. Zalbidar para sunduin siya at naroon na rin. Noon na rin niya ibinigay ang checking nagtataglay ng halagang kapalit ng anak ko? Ganoon na nga. Ako na rin ang gumawa ng paraan para mapadali ang pagsasaayos ng mga papeles. Great! Just great! Sarkastikong sabi niya. Edna, listen to me. Tila nagpapaunawang sa Adi Judge Madrigal. Lahat ng nangyari, it's all in the past. Look towards the future now. Let the past remain in the past. Both you and your child have a fresh start. Take advantage of it at huwag mong sayangin ang naturang oportunidad sa pamamagitan ng pagtatangkang balikan ng kahapon. Hindi man ito tahasang isinatinig ay naintindihan agad niya kung ano ang tinutukoy nito. He was telling her to stay away from her child. Pero kaya ba niya yun? Ikinalulungkot ko pero wala akong maipapangako sa inyo. Pinipilit kong unawain ang ginawa ninyo ni Tita Minerva. Sana ay ganoon din ang gawin ninyo sa akin. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ito. Mabilis na siya nagpaalam dito saka ibinaba ang telepono. Nagring agad yon pero hindi na niya sinagot. Sa halip ay dali-dali na siyang lumabas ng bahay.